Legal ba na gawin ng isang collector agent ang pagpunta sa bahay para maningil? Ngunit walang dalang patunay na may utang at nakasibilyan lamang at wala siyang dalang ID ng kanyang company, ng kanyang lending company. Okay? Sa video ito, pag-usapan at talakayin natin yan. Pero bago ang lahat, maglalambing lang po muna ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong din po para sa aking mga social media ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share at para lagi po kayong updated sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, ako po'y hindi nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po'y nagbibigay lamang ng mga gabay, payo at patnubay sa kung paano nyo haharapin ang inyong mga suliranin dito sa mga online loan apps. Kung paano gagawing nararapat yung mga kanilang ginagawang ang mga unfair debt collection practices ay kung paano nyo haharapin yan at sasagutan ng solusyon itong mga ganitong klase ng mga sitwasyon. At hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang at hindi rin po ako isang abogado. Okay, isa lamang po ako ordinaryong Pilipino. At ito nga po, yung tanong po kasi sa aking Facebook ay, good morning po. Bakit po kaya yung field collector na nag-home visit sa kapatid ko naka-civilian attire lang tapos walang ID? Tinatanong ko kung anong online loan app, ayaw sabihin. Sinabi lang niya na malaki ang utang ng kapatid ko. Wala kasi kapatid ko nung nag-home visit sila. Ako yung nakausap ng collector. Malinaw na hindi maganda yung arrive o yung dating ng collector agent, no? Ilan-ilan lang naman po yung mga online loan apps na nagpupunta talaga sa bahay. Although, sabihin natin na yung mga yan is yung mga mas maraming complaint, no? Yung katulad ni Home Credit dahil nga nirereklamo sa sobrang taas daw ng interest. Itong si Cash Express, itong si Digido na rebook, ngayon big loan na. Itong si Bilis, okay naman daw kausap yan. Hindi ko pa naman naranasan mapuntahan, no? May binanggit na ako dyan na nagpupunta sa bahay, no? Yung Skyro, tsaka itong si Salmon. Ngayon, kung ito pumunta sa inyo ng ganyan ng sitwasyon o ganyan yung senaryo, walang dalang dokumento, walang dalang demand letter, naniningil, nakasibilyan, walang dalang ID, medyo maging maingat po kayo. Baka mamaya nagpapanggap lang yan na collector o kung ano man, baka dati siyang collector agent ng isang online loan apps. Tapos ngayon, magpapanggap siya na maniningil at magbayad kayo para gano'n, di ba? Maging maging alerto kayo. Maging vigilant kayo sa mga ganitong senaryo. Totoo lang. Kasi ako, in my experience, kapag ang isang collector agent ng isang lending company, dapat may dalang mga dokumento yan. Statement of account, at katunayan na siya ay empleyado ng isang lending company na nautangan ninyo. Tama po yung ginawa nun. Tanungin kung anong lending company at kailangan ng ID. Hindi yung basta pupunta lang yung collector, sasabihin, may utang ho sa amin yung kapatid niyo, baka ho pwede ho magbayad at hindi na ho gumagalaw yung kanyang, yung kanyang payment, no? Na matagal na po overdue. Tapos tatanungin mo, anong lending company po kayo? Kaya sasagot sa inyo ganito, di ba? Parang tanga lang na tatayuan ka lang tapos di ba baka sa may utang ho, hindi pwedeng gano'n, illegalities yan. Siyempre, baka pagkakamalang kayong scammer niya, baka mamaya mapadampot. Ngayon, kung yan ay mangungulit pa at sasabihin ba sa magbayad lang at bumalik-balik pa sa inyo, ay suggest na mas maipibigay kong payo sa inyo mga kadyan is tumawag kayo ng barangay. Kasi mali naman yung approach na ganyan. Maniningil ka, di mo yung mapatunayan kung may utang o wala, di ba? In my experience, no, may pumunta sa akin, lending company, dalawang babae, at yun nga, may dalang demand letter, okay lang naman yun, tsaka tinanong kung nasaan ako nakatira, o kung doon pa ba ako nakatira, o kung saan ako nagtatrabaho, then yung nakapuntahan naman sa bahay is yung kapatid ko nga, nakakausap. Walang problema yun kung kapatid mo naman yung nakakausap ng isang lending company, no? Di ba? Maintindihan naman natin yun, syempre. Pero kung ibang tao yan, na hindi naman niya talaga as in relatively, o talagang wala siyang kamalay-malay dun sa utang, maaring sabihin na lang niya na, ay sige po, ganito na lang po kasi medyo kung wala po siya dahil makausap, baka pwede niyo pong ipaabot itong sulat na ibinabibigay ng aming company sa kanila. At kailangan pa rin sabihin
kung ano yun. Kunwari, si home credit, kailangan sabihin, home credit. O kung si cash express, si cash express, di ba? Siyempre, ganyan yung tamang collection, paniningil ng kolektor. Hindi pwedeng masabihin mo na may utang ho sa amin, sa company namin. Tapos bigla mo na hindi sasagutin dapat tinatanong ka. Mamaya magkaroon ka pa ng problema, di ba? Payo ko lang sa mga agent din na pupunta, ha? Mamaya bigla ka na lang may kumana sa'yo dyan dahil sabihin, baka scammer to, baka mamaya naninektik to ng bahay, nagpapanggap na kolektor, tapos yung pala, binabantayan yung bahay, mapagkamala ka pa akyat bahay dyan, di ba? Ganun lang kasimple yun. Yung tama yung ginawa nung nagtanong sa... Pero, nakasibilyan, pwede naman siguro kung nakasibilyan as long as may ID. Diba? Pero kung wala pa rin siya may ipakitang ID, then that's the time maging alerto kayo. Ulitin ko lang ha, kasi baka may mga bagong modus itong mga ginagawa eh. Siyempre, dito sa ating channel, nag-update din tayo sa mga galawan ng mga online loan app, tsaka ng mga online loan app agents na ginagawa yung mga ganito. Which is, the system ng mga paniningil, pag nagpupunta sa bahay, ulitin ko, may dalang dapat yung statement of account at demand letter. Katunayan ng inyong utang. Pero syempre, yung nangutang, yung magbubukas ng demand letter na yan. Hindi ka pwedeng basta-basta ikaw yung mangunguna. Maliban na lang kung gusto mong ipakita sa ibang tao at gusto mong humingi ng payo kung ano ba yung dapat gawin, di ba? Para mapatunayan mo lang na talagang hindi mo alam yung gagawin mo. Para magkaroon ka lang ng tamang idea doon sa problema mo dyan sa utang na yan. Ngayon, kung yung kapatid mo, yung kaibigan mo, kakilala mo, naiintindihan yan. O kaya, meron kang kakilalang abogado, pinatunayan na, ay, legit yung demand letter. Sagutin. May number naman dyan sa demand letter. Mostly naman sa mga natatanggap ko rin ng mga demand letter nun. Kaya ako, ginawa ko, nung nakatanggap ako ng demand letter, sinagot ko, tumawag ako mismo. Ako na mismo tumawag. Kasi, kailangan din maintindihan na hindi tayo ganun na agad-agad makakabayad. Kasi meron yung mga 3 days 3 days period, no, na kailangan sa loob ng 3 days na yon makapag-usap kayo, makapag-cooperate kayo. Pero minsan yung iba, dinidisregard nila kapag which is medyo parang sa totoo lang, medyo, pag ako nakakatanggap talaga na legit na demand letter, tatawag ako. Makikipag-usap ako kung kaya ba na ganito lang. Kasi hindi ko talaga kayang bayaran ng asinbo. Kunwari, lumaki na yung interest. Katulad yung nangyari sa akin ko nga sa lending company na hindi ko mabayaran dahil nga almost 9,000 pa yun. So, nakapag-usap ako doon sa collector, doon sa may hawak na ng aking account na hindi ko kaya ibigay. Maliban na lang po kung papayag kayo na hulug-hulugan ko like the past na magsisimula ulit ako sa hulugan na monthly ko na 1.5, ganun, example. Di hinulugan ko siya hanggang tapos ko siya, di ba? At least doon, wala nang problema. Hindi ko na kailangan biglain yung bayad, di na kailangan pang puntahan ulit ako. At least nagkaroon na kami ng settlement doon sa utang hanggang sa matapos yun. Ganun lang po. Kasi minsan, yung iba, ayaw nang pansinin kapag may dumating na demand letter. Yun ang mapayo ko, no? Medyo maganda ang bagay yan. Kasi at least, nakausap nyo yung mismong may hawak ng inyong account para magkaroon kayo mas settlement. Pero kung ayaw makipag-usap ng ganun, ayaw makipag-tulungan na bigyan kayo ng iba pang payment option, is wala tayong magagawa. Dahil na lang natin sa korte. Small claims, yun na lang po may bibigay kong payo. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.